magagalit sa'yo yan. Baka akala mo mahirap makahanap ng among mabait dito. Pagbigyan mo na ako ngayon, Nelly. Hindi na ako pwedeng umalis eh. Nakakontrata na ako rito tuwing linggo. Pero hayaan mo, gagawa ko ng paraan. Totoo, Rexman. Pangako yan, ha? Magpahinga ka naman. Baka magkasakit ka. Inay, uwi na ka Ate Rosa. Darating siya sa linggo. Ano? At bakit siya uuwi? Ano gagawin niya rito? Inay, ayaw niyo bang makitang Ay, nako, baby ha! Wala ka pang muwang sa buhay. Hindi mo alam kung alin ang halaga. Kumakain ka lamang, natutulog, wala kang silbi. Ano naman yan, ha? Aba, nako, yung magaling mong anak, uuwi na. Si Rosa? O bakit may iba pang anak ka doon? Meron pa ba sila? Bakit? Teka. May nangyari ba sa kanya? Ewan ko. Pinauwi ba siya? Wala. May ginawa ba siya kasalanan? Hindi na ako babalik sa Hong Kong, Itay. Hindi ka na babalik. Bakit? Mag-aasawa na kayo ng Carlos na yon. Sayang naman. Pwede ka pang bumalik. Ayaw mo na. Sa lahat naman ang narinig ko, ikaw lamang ang tumatangking makabalik sa trabaho. Teka, may pinagmamalaki ka na ba? Itay, halos 1 taon na po ako nagtatrabaho. Hanggang ngayon po, hindi pa nag-aaral si baby. Saka ang sabi niya, nagpapagawa kayo ng bahay. Tignan niyo po, Itay, oh. Halos mahuhulog na yung kisame natin. Itay, saan niyo po ba dinadalang pera ng dala Hoy, ko? nako, Rosalia, ha? Wala kang karapatan mag-imbestiga sa amin ng itay mo. Hindi mo alam kung gano'ng hirap ang dinanas namin para palaking kayo magkakapatid. At pagkatapos, ha? Lagi na lamang kayo nanunumbat, Inay. Aba! Hindi po ako nagtatrabaho sa Hong Kong para sustento ng mga busy ninyo. Walang yakat! Inay, huwag mo ka ng ate. Anak lamang namin kayong dalawa, ha? Utang nyo sa amin ang hininga nyo ngayon. Kahit mga buhay nyo, hindi pa kasyang ibayad sa amin. Paano? Matatanda na kami ng inay mo. Saan kami kukuha ikabubuhay kung hindi mo kami tutulungan? Anong trabaho makikita mo rito sa atin? Paghirap! Mababa lamang ang sweldo ng asay dito. Sa Hong Kong, doble-doble kinikita mo. Itay, hindi man lamang niya pinahahalagahan ang kinikita ko. Hindi man lang siya inaawa kay baby. Kahit man lang sana high school makarating siya. Tama na sa kanyang grade 6. Itay, Marunong bumasa sa bulat. Tama na yun. Pasasamatil ilang taon lang may manliligaw din dyan. Mag-aasawa na. bakit hindi niyo na lamang ipasok na ate rin si baby, Itay? Para masunod na ninyong lahat ang gusto ninyo. Teka nga, talagang manginahamon mo akong Ano bata po? na, ha? Ay, talagang masama ang tubo ng dila ng babae nito. Sobra ka. Tama na, tumawa kayo. Tandaan mo, magbabalik ka sa Hong Kong. Sa ayaw mo sa gusto mo. Magtrabaho ka ng gusto. At kalimutan mo muna yung pag-aasawa mo. Ate, wag mo akong kalilimutan. Kunin mo rin ako. Gusto ko sumama na sa'yo. Oo, baby. Maghintay ka lang, ha? Kapag ganito ang magiging buhay natin sa piling ng itay at inay, mabuti pa nga sigurong lumayo na tayo ng tuluyan. Oh, ate, ikaw na lang ang magsabi kay Carlos, ha? Wala na kamo kung paano makipagkita pa sa kanya. Susulat na lamang ako. Oh, ate, kawawa ka naman. Sana malaki na ako. Patutulungan na kita magtrabaho. Baby, pagsilbihan mo munang itay habang narito ka. Magpakabait ka para hindi ka nila sasaktan. Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Hindi magiging ganito ang buhay mo. Tutulungan kitang mahango sa kinalalagyan mo ngayon. Pumasok ka, baby.
at mapagmahal na kapatid si Rosa. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati at matinding galit sa magulang, nagbalik ito sa Hong Kong. Dala ang pag-asang mahahangon niya ang buhay nilang magkapatid. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at mabuhay kayo.